Life is a journey that begins the moment we are born and continues until our last breath. It is full of experiences that shape who we are, the moments of happiness, trial that test our strength, and opportunities that guide us toward growth. Though uncertain and sometimes difficult, life becomes meaningful when we learn to appreciate its beauty, embrace challenges, and live with purpose. In life, we inevitably encounter storms. It's not about avoiding them, but about learning to navigate them. This statement reflects the idea that challenges are a normal part of life, and true growth comes from developing the skills and resilience to face them, rather than wishing them away. Although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of them. So today, we have the privilege of hearing from someone who has not only weathered those storms, but has also gained invaluable perspective along the way. Naimbag na aldaw mo, ma'am, Lola, Shakyate Valeriano, kit da kami kit second year nursing student EJNWU, kit may isa nga subject ni kit futures thinking. Kit EJ futures thinking, kailangan at the activity ni nga, kailangan mi ka ti interview iti 30 years old and above, digiti at the padas na tibyan, may panggap iti mabalin nga mapasama in the future, ken digiti mabalin nyo nga advice kanya ni. Ket kas part dating nga documentation, kailangan mit ang video, okay lang, can i-post ije UNESCO, ije page met lang, which is part met lang ang dating nga subject. Okay lang ba, ma'am? Nga i-video lang. Bago ta nga agrudi, ma'am, mabalin nga iyang mo pela di bagbagin na ganong hentawen mo. Naimbag na manayumet. Balasan ko siyak ni Mir na to review pa to 71 years old, may sa akmet nga nasawaan and adapat nga anak na dahil lang. Okay, so muna nga damag, ma'am Kit, ana digitay makikita mo no, mafe-feel mo nga mabalin nga masakbayan when no kita iti 2050. May isang barangay, then may isang kagawad ng ti barangay. Ati makikita ko man kada ito ket ado dagiti problema nga dumteng sa kaglalo itataket may kung dagiti project ti gobyerno, may kung dagiti politiko tayo. For example, project ti flood control tata. Naisot number 1 yung issue tata, flood control. Kada sa bagay, handa ng flood control tata. Siguro ito yung tupay. Kaya nga ma-stop na dito na po. Kaya nga ma-solvar na dito na po. Kaya kang karang nakasjay na adali dito hananapintas na kasalitaan ti gobyerno tayo. Nagtutuloy kasi dikit, awan tinapintas na pagbahagan ti Umay nga tao. Umay nga tao tabin. Makikita tayo regard, may sapi nga makita nga mabalin nga papasama. Di ba, Ma'am Kit? Mabalin nga digiti makadamdamag siguro digiti korapen, digiti agribrigan. Kit mabalin nga ma-stroke dan or digiti kasi awan ti ano dan diron. Kasi digiti tax tayo maaban kay. Sa bali papanan na. Kasi isod serbi na nga digiti trabaho ket nasakit may tinakan da nga digiti nga kwartada nga pagbaybayad da digiti taxes da ket sa bali med lang ti papanan na. Instead nga may buray kuma no, usaran nga pagpabintas ti gobyerno tayo, pagpabintas ti so amin na tagkita lang dagda ti tao kasi ako may hindi health tata diba, kurkurang pay at least nga itataget sa
bagay, isumiti ka sa ipang pangarunan ni Presidente nga masolusyonan din iba ti kalusugan tayo. So maroon nga dito na rin yung portfolio sa lalo senior citizens at dito na tulong. Kada ka baruman na ito, yakap man yan. May dagdag senior. Kaya 20,000 kay 1 year kay Jai. At least, may isang mga tao. At nasakit na. Dapat mga maalat yung basta rin na pang supply kayo rin. Kay Agas na kasi Jai. So, kabaro na ito pang ako na dagdag service. Okay, so sumarunong nga damag mamkit. Ana dagitay pakaragsa kamo no pakadanagam nga mabalin nga mapasama iti umay nga taw-tawin. Iti pakadanagan no agtutuloy nga kastility mapaspasama kaya baka tatawon ko kay Ketikuan. Agpipin na tayo. At siyempre, hindi marunong kasi kasama ng corruption. And hindi baka kasi natin sa Malinga Nation, di ba, dadumang country at takit? Di ba, sino katanda, may katati Presidente na, di Nepal, Nepal, di Jenesa. Baka kasi di mapasamak, no, hantay nga maabuidan din kasi handa nga masolbar dito nga problema di Pilipinas. Yan di Pilipinas, pagkagsakan. Gusto din dyan, masolbar, di ka napintas. Tapos napintas ti flow na kung ati gobyerno tayo. Siyempre, mga nagsasantay na ito masolbar tayo yung problema data. Ikan naulit siguro di pakadanagan tayo. Daday kwarta nga hanga napintas sila kay kabilan na kaya masolbar di ka nasayaan. Napintas lang na yun. Ang follow-up question lang man kasi since ada kami ti medical field, han ka ba nga madanagan nga in the future ket mabalin nga narigat tun iti mapan-up pa check up or excited ka ba nga in the future ket addan to digitay agasin kadigitay saksakit nga awan pay agas na tanta? Well, kasang digitay sumangpay nga sakit data di ba lalo di ba ipatasan tayo di COVID awan ti agas nga available. Di ba, nag-uray tayo di pati sa bali nga ni Nasyon. Kaya, adala ta di danak mo at anong bigla nga adaman sumambay nga sakitin kasano pa nga rod. Pangalan tayo di pagagas tayo. Napadasan tayo 5 peso di Jai. Hindi COVID. Handain nga COVID din. Kaya kuwata, adan to that time kasi sa kaliti COVID, di ba, hindi 1919, hindi last nga nagpwede ba TB DJD, tuberculosis, sungaroon nga doon vaccine, hindi sungaroon yung DCD, mangkat, natin may expectaren niya, at nagayam after that, bayag na nga taw-tawin, sunod yung simang pa yung pati na nakarkaroon at manggaya men. Deti ti maudi na question ni ma'am. Ana dagiti mabalin nyo nga maibalakad pang magbagawin no may advice kada kami nga agtutubo tapno iti sakit at karoon kami iti napintas nga masakbagan ken ana dagiti bagay nga nagbabawyam nga decision mo in the past nga kayat mga iba nga kanya ni tapno iti sakit hamig ugrain tapno ay hamig mag-ugrain tapno iti sakit at karoon kami pinatimbag na Dilataro tayo miss. Ana digiti mabalin nyo nga maibalakad kanyami nga agtutubo tak ng tikas sakit akaroon kang pinapintas na masakpan. Dito siguro ket agbalin kayo nga
na hindi na pa nakaibaga na alerto at munti ka sakit makita yun no ano digid jay han nga napintas nga mapaspasamak na siguro. Yung babaen ti kadito mapasanang teknolohiya tayo nagtatakit ko. O di ba ang level up ti ko ti teknolohiya baka laking pintas ti ko future yun to adun ti kuan eh. Anakas ti idi panahon may syempre awan pa ti cellphone awan ti kada epidad ko mga gadgets na mausap sa bagay hindi naglalo tagtagat dahil ako sa kay di pa no kamapapanita library nga ag research makagkadaglaro no about health makagkadayo ka nga mapanin ko talaga padasak med ko makagkadayo kang di og research na talaga padasak med na paligid Mayor ni Joseph Estrada na pang mini-interview ni Didi ni San Juan na pang kami pa yung intermedia ni Bot Sanson Roy na TV hindi mas basa kami nga talaga mapangkamat research kay ko ang International Library kasi so nga siguro napinipintas nito yung masakbayan yun ka adado na ito na napinpintas ti mas na ante pa nung ibaga ko productive pa siguro dito teknolohiya tayo ken siyempre feeling ko lang ako basta kasla mas nalalaing kayo itatan kasi nalaing kayo nga kuan ag-research ano ti kuan pero talaga kasi ti sa bagay ako pag-hanga na lang dito, nalalaig na tagin. Siyempre, kaputa modernized din. So nga, baka napinpitas sa masakbayan in the future. AJ, follow up on kit. Ano digijay bagay nga rin na nagbabawiyang nga kaya't mo iba kanya tap ng kasakit. Han may nga ulitin tap ng kasakit agkaroon ka may pinapintas. Met, oy bagbaga nga mali pero mas lang maabot mas na pintas pa yun siguro about siguro timangidaulo ka na tayo pumili tayo nagitay na pintas ti kuanan at ang nagpasaran tayo may daulo ka na tayo kasi pumili tayo tayo namdaman tayo isang natin makatulong yung komunidad makatulong yung Pilipinas sa presidente pumili tayo nagkaroon tayo nga kuhan ang mga ipateknik constituents na pang sarili mo lang akuan kasi di man kuan well mayati well thank you mong ti oras ken digiti advices ngayon yo kanyang ni amo ko nga hanlang nga dakamit na inspiraran no digiti pata mi pengagtutubo thank you ma'am thank you. Our interview with Ma'am Mirna Toribio Pato, 71 years old, gave us a clearer view of how older generations sees the future and the challenges our country faces. As a barangay resident and councilor, she shared her experiences in both personal and community life. She pointed out corruption as a major problem that affects progress. If not addressed, it may cause bigger issues for future generations. She also raised concerns about health and new diseases, recalling the hardship during COVID-19. This reminded us as nursing students of the importance and preparedness, research, and compassionate care. Her advice to the youth was to stay informed, use technology wisely, and choose leaders carefully. She reminded us that today's access to knowledge is a tool for positive change, but it depends on how we use it.
Overall, her insights inspired us to be responsible, proactive, and compassionate. It reminded us that the wisdom of elders can guide us in building a healthier and better future.